umabot ako sa point na ayaw ko na ng maingay. Gusto ko na ng tahimik. Gawin ko na yung bagay na noon ko pa gustong gawin. Yung magta-travel pa rin, pero payapa na yung mundong ginagalawan ko. Kung alam niyo lang kung gaano ako kasaya ngayon na andito na ulit ako at magtutuloy-tuloy ako sa pag-van life. Ayoko na magtawid ng hindi magandang pakiramdam towards sa inyo. Gusto ko magpahinga na tayo, tuloy-tuloy ang biyahe natin, pupunta tayo sa mga lugar na wala tayong ibang marinig kundi kalikasan. Kilala nyo yan? Nice meeting you, bro. Finally! Alam, mamaya tayo pag-usapan. So, 2017 pa? Oo. Dapat nagkakilala na tayo? Bro, alam mo ba nagtatampo ako sa'yo minsan? Bakit? Bakit ang hilig-hilig kong bumali ng kaligayahan, no? Pag alam mong... pag alam kong masaya ako, hindi ko yun patatagalin, babaliin ko yun. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. It's been a while, Watod. Alam mo yung feeling na nakakakonsensya? Na iwan yung isang bagay o tao kahit pansamantala. Yung alam mong mahal ka naman niya, masaya naman kayong dalawa, pero nagawa mo pa rin iwan. Kahit na alam kong araw-araw ay wala siyang ibang gagawin kundi ang antayin ang pagbabalik mo. Pag alam kong masaya ako, hindi ko yun patatagalin, babaliin ko yun. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Gusto ko naman maging masaya, pero ako mismo yung nagpipigil kung tuloy-tuloy na masaya ako. Ganoon ang pakiramdam ko palagi kapag iniiwan ko si Watod. Kasi ito yung mundo ko ngayon. Dito na umiikot ang buhay ko sa labas ng bahay. At ito na rin ang bahay ko malayo sa bahay namin. Nakaka-frustrate na hindi ko matupad-tupad ang pangako ko kay Watod na siya at ako na lang simula ngayon. Pero this time, sisikapin kong tuparin. Hindi pa tapos ang Libot Pilipinas. Philippine loop break muna tayo. At mahaba yung mga episode ng ating mga uploads, kaya medyo hindi tayo nakakapag-upload agad. Matagal na ako dito sa Maynila. Last week pa natapos ang Philippine loop at merong last 3 episodes na lang para matapos yun. Kung kailangan ko magpahinga, kailangan niya magpahinga kasi nakakapagod naman talaga magmotor. Dumating ako ng Maynila, hindi umaandar si Watod. Chinarge ko na yan. Nakapaglinis na rin ako dyan kahit papaano. Lalabas tayo ngayon. May papaayos na ako sa kanya. Tapos meron dadating na kaibigan. Hindi atin yan, hindi atin. Pag hindi sa'yo, huwag mong pakialaman. Nakakapanibago. Parang lahat nagkakalampagan.
Ang gaganda ng mga ano. Yan. Dito yan sa ano? Dito yan sa Plaridel. Nasa Plaridel ako ngayon. Merong bilihan ng mga piyesa dito ng mga mini wagon. Ara tayo ng ibang pwedeng gumawa ng ipapagawa ko kasi ginawan ko lang naman ang remedyo kasi ito. Pero yung mga bigla na kailangan ko ng piyesa ng minivan, eh alam ko na. Dito yan. Okay, next destination, Palawan. Napaka-boring ng buhay kapag walang McDonald's sa camping life mo. Jollibee, mga ganyan, no? Napaka-boring ng camping life kapag wala yung mga yan. Niwala naman kayo. Yung excitement ko sa pagbabalik sa pagka-camper van, sa pagka-travel ng gamit itong si Watod, ay nag-uumapaw. Hindi ko sinasabing hindi na ako magmumotor, pero less na muna yung mga extreme na long rides. Kasi magbumoto camping din naman tayo, makakasama pa rin natin yung HL. Siyempre hindi pwedeng mawala yung kaibigan kong maliit, si Gino. Eh balak din namin magmoto camping. Kahit anumang sasakyan, basta camping tayo. Na-miss ko si Watod sa totoo lang. As in, isipin mo yun, kahit na nagluloop ako, nag-enjoy ako sa Philippine Loop. Eh yung isipan ko ba, eh ano lagi ko naiisip si Watod. Lagi ako nagde-daydream na nagka-camper van ako, yung van life natin na naiwan ko dito sa Maynila. Pero at least na yun, back to camper van tayo. Imagine niyo, no, parang dalawa yung boy first time. Yung isang boy first time nandito na sa Maynila, excited na mag-camping. And then yung isang boy first time eh naglilibot pa rin ngayon sa Pilipinas na nakamotor. Isipin ko kung gaano ako ka-addict sa travel, di ba? Gaano ako ka-addict sa pag-iikot-ikot pamamasyal. Addict. Kaya nagtataka yung mga tao, oh bro, boy, bakit nandito ka? Akala ko ba nag-iikot ka ng Pilipinas? Opo, nag-iikot po ako ng Pilipinas sa YouTube. Kasi yun talagang iniisip ng mga tao ngayon habang nanonood ng YouTube. Isa ko ay nag-iikot ng Pilipinas, pero sa totoo lang, eh, nandito na ako. So parang nawiwindang sila na, wala na, tapos na yung loop, tapos na. Pero ako ay bumabiyahe pa rin kahit saan. Abot. Nakakailang paggawaan na ako ng sasakyan para sa ipasuyo na ipagawa ko yung palpak kong ginawa dito sa butas na kung saan eh kapag umuulan eh umaagos yung tubig sa loob ng sasakyan kay Watod. Hindi naman na ganong kalakas yung agos na nababasa yung floor, pero nabawasan. Pero mayroon pa rin kasi. Ang dilema lang dito sa atin sa Luzon, sa Manila is hindi pa nga ganong kadami yung naka mini wagon dito. Doon nag-uusbungan na yung mga yard dito na nagbebenta ng mga every wagon. So 2 to 3 years yan, papupuno na rin yung Maynila ng every wagon. Pero yun ang dilema ko dito. Tinatanggihan pa rin ng mga ibang mga shops yung paggawa dito sa ating every wagon. So kaya ko namang gawin ulit. Pero let's see, isa pa, pag wala ako nang gagawa. Matektahan tayo, pa-carwash ko na muna to. Whenever you're lonely, just pick up the phone. Wow! Kilala nyo yan? Nice meeting you, bro. Finally! Alam! Mamaya tayo pag-usapan. Hi, bro. Yan ang number 1 follower mo sa Malolos. Lagi sharer mo yan, number 1 sharer mo yan. Nice meeting you, bro. O, tara. Ito pala ng van, no? Pasilip nga ako. Wow! Oh, may mga pagkain pa dito. Finally, pagkatapos ng ilang, masabihin natin taon, nagkita na rin yung dalawa. Mas nauna yung van na yan kasi matagal na yan talaga nagka-camping. Ito. Kita rin kami ni Watod. Baguhan lang yung van natin sa ganitong larangan. Hindi ko ma-imagine. Sa tagal ko sa YouTube, ngayon lang ako nakatanggap ng ganito.
Walang katapos ang Shanghai. Shanghai. Para tayo magpipiesta eh, tatatlo lang naman kami dito. Pampulutan, tamad baboy. Kung nagkakilala tayo noon, ilang taon na dapat tayong magkakilala at magkaibigan? 2017 ka to, 18 ka to, doon na pa doon si Paulo Tomenes. So, 2017 pa? Oo. Dapat nagkakilala na tayo? Pero alam mo ba, nagtatampo ako sa'yo minsan? Bakit? Meron akong sense sa'yo, tapos sabi ko, ano ba itong idol ko? Sinisin lang ako. Seryoso ba? Ngayon nagpa-vlog na ako, sabi ko, naiintindihan ko na si YT. Hindi ka talaga makaka-reply, lalo pag nasa vlog ka, nasa biyahe ka. Oo. Kaya may isipin ng follower, subscriber mo na. Suplado. Suplado. Ngayon, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Naramdaman ko yun sa'yo. Pero hindi nararamdaman ko rin nararamdaman nila. Ngayon nararamdaman mo na. Kasi kapag busy ka talaga, wala ka na talagang Oo, time wala para na yung magkalkal mga- ng mga ano. Ay, ito guys, ito yung... Pero hindi ako suplado. Ang dami naman bro. Tatatlo lang tayo. Parang ang dami kong atraso sa'yo. Pati yung Marami. kainan mo eh. Doon pa ako kumain sa kalaban nyo. Nagka-camping kayong magkasama? Minsan hindi sila nagpapakita. Pagka nagsalita ako sa vlog, kasama ko sila yung Hipon Brothers kasi namimingwit nga sila. Alam mo yun? Kasama mo sila pumunta ng Kaliraya? Doon sa tinuluhin namin na may mga kasama ka. Sabi niyo sila Bankada, makukulit yan. Ano, sa Butchong. Butchong. Butchong! Oo, kinikwenta ko yung sa amin dun sa ano, sa Butchong. So, sa madaling salita, yung mga pinupuntahan ko is pinuntahan niya na talaga. So, aaminin ko na yung mga lugar na pinupuntahan ko, dahil nga hindi pa naman tayo ganun ka tagal sa mundo ng van lifing, is tumitingin-tingin ako sa mga mas nauna na nagva-van life. Pero eto, sila talaga mga nauna yan. Bankada, PB Kings. Sa si Katrina Kisilvlog, saka si General PH. Ayun, General PH. Tapos yung Katrina, basta wala siya dito sa, wala siya. sa Luzon. Litas Kusina. Bibisitahin ko yan soon. Kamusta na? Long time no see ah. Papalinis ko. Ang dumi na eh. Papakarwash muna natin. Papa-underwash natin si Watod para malinis din talaga. Sabi naman kasi nung mekaniko ko dito na sabi niya ang ganda pa ng ilalim mo eh prevent natin na huwag masyadong kalawangin pagdating ng panahon. Ingatan natin. And in time kung meron kayo may refer na magaling mag-undercoat eh ipapa-undercoat natin si Watod para iwas sa ano ba, kalawang yung van natin kasi hindi naman to city boy na van eh, talagang kahit saan nagsusuot-suot to, napupunta sa dagat, napupunta sa ilog. Syempre kapag may dagat eh prone tayo sa kalawang, pero dead man naman ako sa kalawang. Basta i-prevent lang siya na kapag nanggaling ng dagat eh car wash agad. Ang baba pala talaga ni Watod, no? Nilitan kasi natin ang gulong, pero yan talaga ang standard na gulong ni Watod, 13. Tignan natin kung pagdating natin ng Davao kung anong plano ni Dodong Laga, ni Sir Plus TV dito sa van natin. Kasi mayroon tayong mga babaguhin dito. Mayroon tayong mga i-customize dito. Same with SR Performance na meron tayong idadagdag kay Watod. So lahat naman yan ay ikakaganda ng van natin. Pero so far naman, kahit naman na nalagyan na ng roof stand at medyo may kabigatan yung roof stand na which is yan ang pinakamahalaga, yung tulugan natin sa taas na yan, is kaya pa rin ang van natin naman talaga. Napapasabak lang tayo sa mga hardcore na mga akyatin, pero kung mga dagat-dagat at mga camping site, may konting off-road na hindi naman hardcore, ay kayang-kaya naman ni Watod. Na-miss ko rin siya. Ikaw nagluluto ka din? Oh, sa atin. Tapos misis mo? Family business kasi yun. At ang walang kamatayang Shanghai. Crispy kare-kare, calamares. Tapos may sisig tayo bro kaya. Parang isang linggong meron ng ulam dito sa sobrang dami. Pinasilip ko sa kanya yung ating camper van. Nagsusort-sort lang ako ng mga gamit sa loob para sa pagbabalik natin. Finally makakasilip na naman ako. Papakita ko naman sa iyo yun sa akin bro. Yun. Ito yung ating garage. Grabe naman yan. Bro, ito yung isa sa gusto kong ibigay din kay syempre sa idol natin. Apat yan, talagang apat yan, tigalawa talaga tayo. Yan. Rechargeable siya yan. Tapos pag naubusan ka ng battery, pwede mo siya lagyan ng
Oo. Di ba? At naglalawa tayo. Seryoso ka ba? Oo naman! Oo, na ano ko lang. Baka nabibigla ka lang kasi magkasama tayong dalawa. Hindi. Totoo ba yan? Nabibigla sa akin o siguro nila? Oo. Seryoso. Saan mo nabili yan? Secret. Kasi lalagyan ko yan ng Vancada.tv. Magbebenta tayo. Yan yung lutuan mo ng bigas? O lagayin lang ng bigas yan? Dispenser lang to, bro. Dispenser lang yan? Oo, bro. Diba? Mukha na siyang rice cooker. Alam mo bro, yung feeling na parang nang-i-invade ako ng privacy ng... Kasi ito kasi, bahay ito eh. Diba bro? Oo, Ikaw ba bro, may feeling ka na gano'n na since na bahay mo siya, yung parang minsan kapag gusto mo ng me time, parang ayaw mo na sumisilip minsan. Oo. May gano'n talaga. Nilalagay talaga ako dyan. Pati yung mayroon akong DIY na cortina. Sarado lahat yan. Sarado lahat. Wow. Siyempre, ito yung generator natin. Kung tayo ay Blue Witty, si bro naman is EcoFlow. EcoFlow. Paano yung connection mo pala sa ano? Sa EcoFlow mo? Ayan, tapos meron ako dito linya. Ayan, sa 220 na. Oh, same sa atin ako, meron din doon, no? Tol, papindot nga yung ano natin, pauset natin. Walang charge. Kaya ng charge yan. Hindi ka ba yata nagbabayad ng ano, ng wasa? Isipin mo, pwede ka magluto dito. Hindi ako luto talaga. Pero most of the time, pag nakahinto ka naman, mas masarap magluto sa labas. Pagbukas ko rito, tapos yan, may table tayong maliit. Dito sa labas. Kaya meron tayong sariling nights. Lalabas din ba yan? Na Vancada, ano rin? Ito dati, si Vancada TV. Bago tayo bumili ng watod, isa to sa mga pinapanood ko, kasama ng mga hapon-hapon. Isa siya sa mga nauna na mga nagva-van life dito sa Pilipinas. Pero ito, ginagawa mo bro, is talagang pure na libangan mo lang din talaga kasi busy ka, di ba? Passion ko lang talaga to. Oo, pwede mong ituloy-tuloy yan. Sana all passion lang. Ako kasi ginagawa ko trabaho na kasi. So, why not naman? Supportahan natin sila. Respeto sa mga nauna. Bisitahin nyo kanilang Facebook ni Vancada TV sa Facebook at sa kanyang YouTube kasi talagang kung sa tingin nyo gala ako sa pagbavan, wala pa yun sa kalangkingan na ginagawa ni Vancada TV. At sana soon, magkasama na kayo mag-camping ni kaibigan natin ni Boy P. Babiyayat tayo bro, hindi dito nagtatapos. Hindi ito ang unat huli kong nating pagkikita. Bilanggam pa eh. Kung makapagsalita lang si Watod, sabihin niyan, thank you daddy. Pagkatapos ng ilang buwan na iniwan mo ko, hinayaan mo lang ako sa arawan, sa ulanan, pinaliguan mo rin ako. Siyempre, big shoutout muna sa SR Performance Off-Road. Sila yung nag-provide ng ating tent dyan sa taas. Sila ang dahilan kung bakit nakakatulog tayo ng maayos sa gabi. Meron tayong maayos na higaan na rain or shine, all good. Kaya ulit tayo SR. 3-in-1 or brewed coffee ka? Brood. Kailangan natin gilingin. Alam nyo ba, kahit ganito yung setup na, simplified yung setup pero nandito lahat-lahat. Oo. Pero alam nyo ba kung paano siya mag-setup ng kitchen niya? Yun. Yung sinasabi namin na setup niya, ito yun. Oh, diba? Lahat yun ay dala yan sa camping kasi ganyan siya mag-setup ng kanyang mga lutuan. So sabi ni bro sa akin, kapag nag-camping daw kami, wag na daw akong magluto. Huwag kang magdala ng pagkain, sagot natin lang. Papatikin ko sa'yo, meron kasi kung hindi ko pa nilalabas na recipe ko sa tindahan namin. Yun sa'yo ko unang papatikim. Yun! And soon sa mga next na mga episodes natin, dadaanan natin yung kanilang kainan. Kasi yung kanina na mga lahat na nakita nyo mga pagkain hindi na lang ang sasarap, akala mo may fiesta eh. Akala mo may birthday eh. Maliit na bagay sa kanila kasi sila ay merong restaurant. Soon, puntahan mo yun para Nakukonsensya kasi ako na nai-promote ko yung katabi mo, hindi sa'yo. Meron ako nito. Saan mo nabili yan? Diyan ko lang sinasabi dyan, bro. Diba? Di ba binubuksan mo yung likod mo? Oo. Ganyan Anong tawag dyan? Magnetic hook. Ito hanggang 3 kilo lang to eh. Yung maliit. Kasi wala naman itong 3 kilo kaya kaya niya. Ito medyo mabigat. Hanggang 15 kilo to. 10. Medyo yung mga pegs natin. Ikaw mismo napagawa nito bro? Ako lang. Pinaweldi ko to sa natin. Kay Hipon Brothers. Utol natin. Kahit yata dilubyo, hindi itutumba yung tarp mo, tent mo dito eh. Sa mga susunod na biyahe namin at babayaan kami,
may makakasama tayo na maghuli-huli ng mga isda-isda. Pwede grabe yung pokpok mo yan, oh, para lang. Hindi, huwag ka naman paggawa. May extra pang ganito. Paggawa na lang kayo. Oo, meron pala ako nitong round bar na. Ayun na naman, yung extra ibibigay. Hindi, magpapagawa na lang ako. Mamaya bumabiyahe ka, tapos pag check mo, meron tayong ano dyan, 16 inches dyan, ano, pag wala. Ay, binigay ko na nga pala kay Boy First. Hanggang ngayon pala, makakatanggap ako ng mga ganitong bagay na, kahit paano, di ba, kahit paano, naging okay naman si Boy First time. Parang ito na dapat yung time na ikaw naman yung mag-give back din sa mga supporters sa mga nagsisimula. Hindi naman natin nakakalimutan yun, pero hindi na may kikwento yung mga ganun. Mga similing bagay na kami lang ang nakakaalam. Eh ito, bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ako niregaluhan itong GoPro Black na Hero 12? Latest na ano? Kasi latest lang, yun lang ang dahilan. Hindi, ang nagustuhan ko kasi dyan bro, hindi mo na kailangan i-rotate pa si GoPro kasi meron siyang meron siyang option niya for landscape, for portrait na magkasama sa video. Napakababaw pa rin ang dahilan ni Bancada para bigyan ako. Tinatanong ko siya kung yung mga tipong sagot ba sa puso na dahil bro naging inspirasyon kita. Tinatanong ko siya kung bakit. Given na yun. Kaya isa lang talaga sa inspiration ko kaya ba't ako nag-vlog. Kasi actually wala talaga, passion ko lang talaga mag-camping. Pero bata pa ako, pangarap ko talaga tumira sa sasakyan. Oo. Yun talaga goal ko. Hindi, actually, joke lang ako kasi marami na kaming pinagkwentuhan kanina. Oo, kanina. Pero sabi ko nga, bakit mo ako naregaluhan ito? Ang sagot sa akin, kasi nga bro, ano to eh? Latest to. Ganun kababaw sa kanya. Deserve ko pa rin pala makatanggap ng latest na Hero 12. Ikaw na mag-ano? Hindi ba ano to? Baka prank to. Bubuksan ko na ba ngayon? Saka na. Sige na nga, ipakita ko na nga sa inyo. Paganda yung ng GoPro ngayon ah. Oo, dahil naglag. Ay, totoo nga. Totoo nga. Bro, thank you ah. Tsaka iba na rin yung niya bro, no? Yung kulay niya. Hindi na siya parang black, meron na rin siyang blue. Yes bro. Saka dahil nga magkaibigan na tayo, kaya kambal yan, meron din ako. Di ba may mounted dito, iipit mo pa. Tapos ngayon, direct na siya sa... Meron na rin agad dyan? Oo. Diba? Thank you bro. Ako, iingatan ko to. Kung meron man akong magiging paboritong gamitin na GoPro, ito yon. Pero iingatan ko na to. Kasi, syempre yung mga GoPro gamit ko dati, tayo bumili. Pero ngayon kasi ito, kailangan ko ingatan kasi ito regalo to sa atin. So, ibang halaga nito. Thank you bro. Pabiyahe tayo. Marami tayong chill vlogs na gagawin. Enjoy life. Camp more. Camp more. Ako'y magbabawas na ng mga gamit sa loob ng ating sasakyan dahil bubiyahe na tayo. Bakit mas pinipili ko na ang bumiyahe ng naka-van instead of naka-motor? Tapos na tayo dun sa era or panahon na kailangan natin mag-hype. The reality of the motovlogging industry na kailangan mong mag-ingay. Sad to say, pero pagod na ako dun. Napagod ako dun sa mabilis na panahon. Sa loob ng 3 years or more, umabot ako sa point na ayoko na ng maingay. Gusto ko na ng tahimik. Gawin ko na yung bagay na noon ko pa gustong gawin. Yung magta-travel pa rin, pero payapa na yung mundong ginagalawan ko. Kung alam niyo lang kung gaano ako kasaya ngayon na andito na ulit ako at magtutuloy-tuloy ako sa pag-van life. Ayoko na magtawid ng hindi magandang pakiramdam towards sa inyo. Gusto ko magpahinga na tayo, tuloy-tuloy ang biyahe natin, pupunta tayo sa mga lugar na wala tayong ibang marinig kundi kalikasan, tunog ng ibon, pagaspas ng hangin na tumatama sa mga dahon ng mga puno, tunog ng agos ng ilog. Lahat yun na yung gusto ng puso't isipan ko. Wala nang iba.
Yung nagta-travel ako, tatrabaho ako ng payapa, kasama yung mga kaibigan ko na pare-pareho lang ang gusto namin at ang goal namin sa buhay. So, welcome back! Kakunting episode na lang natitira sa Philippine loop natin. Pero, gawin na nating simul hanggang sa matapos. At hindi ko matiis eh. Simulan na natin to.